Israel, and yet many of the Jews are not recognizing Jesus as their King, Lord, and Savior. Hindi ko alam kung sa ibang bansa. And another thing is that they are now in the midst of war. So, hindi ko alam paano nila sinaselebrate even yung mga Jewish Christian Christmas. Anyway, sa atin, isa-celebrate natin ang Pasko. Amen? Ready na ba yung mga handa nyo? Mamaya? Anong tawag mamaya? Medya Noche Buena, Medya Noche. Ano ba yung Noche Buena at Medya Noche? Ha? Noche Buena pag Christmas. Medya Noche kapag New Year. Pinaliktad ang Noche Buena. Ano ibig sabihin ng Noche? Ha? Noche, gabi. Night. Buena. Noche buena. Ha? Doon ako mo sa China. Iniwala na sana ako sa noche. Ha? Ano lang, Brad? Ano lang? Ano yung buena? O kasi parang blessing. Yung buena kasi parang first. Medya noche. Ating gabi. Yung pagpapalit ng taon. Yung sinasabi natin, sinasabi kasi hindi naman pala natin lang yung taon. Midnight, medya noche. Midnight. Okay, buena. O iba pala, buena pala yung isa. Parang buena mano. Parang swerte, una-una. Ilang announcement siguro. Una, nais ipabot ng Pamilya Garcia yung pasasalamat sa Eastwood Christian Fellowship sa ating pagsama sa kanilang malaking hamon na kinaharap sa kanilang pamilya. Yung pagkakasakit ng kanilang ama, ng tahanan, hanggang sa kamatayan at hanggang sa pag-ibig. Sa Nueves po ay inatid na si Brother Dan Garcia sa kanyang kailangan. Kasama po natin ngayon si Sister Menchi at yung anak niya nagbabakasyon sa nakatira sa Muntinlupa, si Lori. Another announcement, yung leaders po, may meeting po tayo, overnight meeting, 29 ng gabi. So dito na tayo maghahapunan nun. Pag-usapan na lang sa leaders sa GC. 29 ng gabi hanggang 30 ng maghapon. So kailan matatapos po yung mga dapat pag-usapan. At samahan niyo po kami sa panalangin. Makita yung makatotohanang naganap itong 2023, magkaroon ng pagkatuto, kaliwanagan sa kung ano yung dapat ipagpasalamat, dapat ipagpatuloy at dapat baguhin at ipag-pray nyo rin yung mga leaders sa kung ano ang nais ng Diyos na makita, tanggapin mula sa Diyos ang pangitain ng kung ano ang nais niyang gawin sa Eastwood Christian Fellowship para sa taong 2024. Although last year, nagkaroon na tayo ng 5-year plan. No? So siguro, i-schedule na lang natin one of the Sundays of January yung ating church annual meeting. Kasi panalangin natin. Meron pa ba akong nakalimutan? Meron bang video dito yung youth camp na ginawa? Meron ba? May video ba? Wala ako. So, nakakatuwa. Naging matanong pa yung youth camp. Hopefully, may pagpapala sa mga nakadalo. Salamat sa mga nag-sponsors,
sa mga tumulong may bahagi dito sa napakaling ng gawain. Panghuli ay yung mga nanalo sa contest. Sino yung mga nanalo sa contest? Yung nagka Pasko, Pasko, Pasko. So ibibigay po mamaya yung regalo ng pagtapos. So just approach Sister Ladet. Pag hindi nyo nakuha ngayon, wala na ako. Akala nyo nagbibiro si Sister Ladet, meron po yung premyo. So mamaya po. Hindi ko lang alam kung kasama si Paolo yung bibigyan kasi hindi hindi mo lang nanay at tatay. Nalilipat. Sabi nga, doon ka sa Yamado, doon ka sa Tagalog. Tingnan natin kung meron pa tayo mga ilang announcements. Birthday celebrators. By the way, Sister niya ay nag-celebrate ako ng birthday niya during their Bible study. Ayan, Sister Rina. Nakita ko yung post ni Brother Dennis, parang malungkot siya, tinatanong si Sister Rina sa pangalaman ng ako. Gano'n. Ilang taon ka na ba, Sister Rina, kung hindi mo ipaglilihin? Ano? 37. Parang akala ko, kaedad mo lang yung pangangkit mo, 23. So, pag-pray natin, Sister Rina, kung ano man ang plano ng Diyos sa buhay nila ng buhay pa. Pero kung ang hindi na Sister Rina rito Ewan ko lang kung natanggap na dito yung SRI. Hindi nila alam yan, alam namin yung mga teachers. Ayan, sino yun? Anniversary. Ilan taon na kayo, sis? 20. Pag pala, i-celebrate ka naman din natin. Kami nung 20th anniversary namin, sinelebrate namin nung ipagawa kami ng t-shirt. 2 dekada ng pagpapabasa ng pinagpala ng Panginoon. So, 30. Tama-tama, sis, may meeting tayo niya. So, si Brian ay ilang taon na? Ha? 19. Pinagpala ang kanilang pagsasama. Binigyan si Jolina ng anak. Talaga makalimutan niyo si Sister Jolina. Isa lang ang hiling mo kay Brother Will. Bigyan mo ko ng anak. Wala din mo siya. Hindi ka lang binigyan ng anak. Binigyan ka ng 2 anak. Ng magagandang lalaki na. Ano ba? Punta na tayo sa message natin. Sino? Si Lee. Si Lee birthday ko ni Leo. So, happy birthday. Ilan taon ka na rin? 18. Ano ka? Senior high school din? Grade 12 o college na? Grade 12. Pwede natin sili magkakalis. Sili po para sa inyong kaalaman ay pastor's kid. Tatay niyo po ay pastor sa malaking simbahan sa Cubao. No? Yun yata yung nasa Along EDSA. Di ba yun?
Nasa di mo alam. Pero mas gusto nila dito sa church natin manatili at maging bahagi. So, okay natin. Wala na. Sino may mga kasalanan nun? Si Mike kasi Bon. Sira mo yun. May bisita pa ba tayo ngayon? Wala na. Sige, tuloy tayo sa ating mensahe. Nandiyan dyan na ba yung SB? Wala. Nandiyan yung SB. So, anong title ng message natin? Ha? Yung walang audio. Ha? You cannot stop speaking the gospel. Sa ibang sa verse 20 yun. Tapos yung first point natin ay, first, makikita natin doon yung commitment. The commitment of the apostle. The commitment of the apostle. You cannot stop speaking about the gospel. So, hindi na natin mabasahan yung text, sabihin na lang natin. The first point, the apostles' commitment in preaching the gospel. So, dito pinakita na while they were talking, doon, after nung pangyayari na pinagaling ni Apostle Peter, yung 40 years na walang pagkabata na lalaking lumpo, maraming taong nakiusyoso at tumawag din sa punang pansin doon sa chief priest, captain of temple police, mga Sadducees, dahil nabahala sila sa pinapangaral ni Peter and John tungkol kay Jesus na nabuhay na muli mula sa mga patay. Inaresto sila, kinulong sila overnight, at kinabukasan sila ay nilitis sa Supreme Court or sa Sanhedrin, Jewish leaders. At dito ay tinanong sila, anong karapatan nyo, sa anong kapangyarihan kayo nagpagaling at nangangaral tungkol doon sa pagkabuhay ng muli ni Kristo. At dito, bagamat sila ay nililitis, sinamantala ni Apostle Peter yung pagkakataon to preach the gospel dito sa mga leaders, no? Nililitis na siya. Ang nasa isipan rin ni Apostle Peter, mag-preach ng gospel even to his own persecutors. Baka pagka mayroong nagpe-persecute sa atin o maaway sa atin, ang nasa isipan natin, sana Lord, mamatay na yan. Pero si Peter, hindi ganon. Lord, sana buksan mo yung puso at isipan nila at tanggapin ang ebanghelyo at maranasan ang kaligtasan nais mo matanggap nila, maranasan nila sa kanilang buhay. So yung commitment nila, sinabi nila yung authority nila ay galing sa Panginoong Jesus na ipinako, subalit muling binuhay ng Panginoong Diyos. Yun ang dahilan. Yun ang kanilang pinagmumula ng kapangyarihan sa pagpapagaling doon sa lalaki. So, kita talaga natin, the apostles faithfully communicated the message of Christ. They taught those who did not yet believe for their conviction, para sa kanilang pananalig and conversion, pagbabagong loob, and they taught those who did believe for their encouragement, kanilang kaaliwan, kalakasan at pagtatag ng pananampalataya. At ang pang-application nito, sino man ang ating nakakaharap, persecutor man natin, mabuti sa atin o hindi, ay dapat natin nasamantalin ang pagkakataon na maging bahagi sila sa kanilang mabuting balita. Kahit kanino, kahit saan, kahit kailan, kahit saan. I will ask you, sino sa inyo yung nagkaroon ng pagkakataon makapag-share this Christmas season? Well, sir, it's celebrating yung Christmas season. Di pa naman natatapos ano. Sino sa inyo? Ako, tatas ako. Natutuwa ako personally, masasabi kong naging meaningful ito, productive, yung aking Christmas celebration na nagkaroon ako ng pagkakataon makapag-share na gospel. Sa preschool namin, maging doon sa lamay sa patay,
natutuwa ako na nagkapagbalik. Sino sa inyo? Yan, praise God, si Christian, si Bon, ano? Naisip ko nga ako, nung inimbita mo ba yung mga klase mo, ano pa kayo, gather pa kayo, yung mga high school pro sa college mo? Ha? May iba roon. Pero at least nagkaroon ka ng pagkakataon. So, hindi pa naman tapos ang Christmas season. Hindi pa. Sana bigyan kayo ng pagkakataon. Ako personally, natutuwa ako laging nagbubukas ng oportunidad ng Diyos para magbahagi. Ang kailangan lang naman natin gawin ay samantalahin. Kung ikaw ay magiging mapagsamantala, pagsamantalahan mo ang pagkakataon ng magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Huwag kang maging mapagsamantala sa pangangaroling, pagmamigay ng regalo, maging mapagsamantala natin sa nangyari mo. Samantalahin natin, sunggaban natin yung mga pagkakataon ng mga pagpahagi na ibangin. Kayo ba, Sister, nakapag-program na ba kayo, Sister Nelda? Hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon mag-gather? Mga seniors? Hindi. This Christmas season, hindi pa? Meron pa. Ng November. Advance kasi yung Christmas fellowship nyo. So, nakapag-ano. Nakakakuha. So, gamitin natin, samantalay natin ang bawat pagkakataon. Next, the apostles' consistency in preaching the gospel. And then, Father, once again, we ask you your wisdom, your guidance, your illumination, Lord. Each one of us as we listen, as we study your word this morning. Lord, patuloy mo kaming hamunin para sa pangangaral, pagtuturo, pagbabahagi ng Ebanghelyo ng mabuting balita ng kaligtasan sa umagang ito habang nakikinig kami. Panginoon, habang nakikinig ang bawat isa, tulungan mo kami makita kung anong mga oportunidad ang inilalagay mo sa aming harapan na dapat namin samantalahin para ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, sa mga bagay na may kinalaman sa pagbabahagi ng mabuting balita. Patuloy kaming mahamon sa karanasan ng Apostol Pedro at ng Apostol Juan na masigasig na nangangaral ng Ebanghelyo maging sa pagkakataon na sila ay inaresto, inuli at nililis, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita kung gaano kahalaga yung salita na aming pagbubulay-bulay, pag-aaralan sa umaga nito at makita mo ang malawak na aplikasyon nito sa aming kanya-kanyang buhay. Pagpalain mo po ang iyong salita, pagpalain mo po ang iyong tagapagsalita, pagpalain mo po ang lahat ng makikinig sa iyong salita at maging lubos na pagpapala sa iyong dakilang pangalan ang aming pag-aaral ng iyong salita sa umaga. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming bilangin. Amen, Amen, Amen. So ano bang ibig sabihin ng consistency? Consistent. Pag sinabi consistent, lagi. Consistent honor. Lagi honor. Consistent. Pero isang ibig sabihin ng consistent din ay tumutugma siya sa kung ano ang iyong ginagawa at ano yung iyong sinasabi. At isang ibig sabihin ng consistent ay kung yung sinasabi mo ay tumutugma sa sinasabi ng salita ng Diyos. So yung pag-aaral natin, may dalawang consistency tayong pag-aaralan dyan. Una, yung
consistency meron ng mga apostol sa kanilang mga itinuturo. May tatlo tayo makikita dito pangunahing itinuturo nila. Ano yun? Una, paulit-ulit na lang, napaka-consistent ng mga apostol sa pagsasabing si Kristo ay nabuhay na muli. Alam niyo ba na hanggang ngayon may mga taong naniniwala hindi nabuhay na muli si Kristo? Kaya nga may palabas namin, Da Vinci, hinahanap kung nasaan ang bangkay ni Kristo. Marami pa rin mga archaeologists ang patuloy na naghuhukay ng mga lugar kung saan, ng lugar o ng mga ibang lugar na iniisip nilang pinaglibingan sa Panginoong Hesus o pinagtaguan ng kanyang bangkay. Yun kasing pagkabuhay ni Kristo, yung kanyang pagkakataong tao, historical fact yan. Wala na yung pasubali na merong Kristong ipinanganak at nabuhay sa bansang Israel. Pero marami pa rin hanggang ngayon mga taong hindi naniniwala na si Kristo matapos mamatay ay nabuhay na muli. At yan ay dahil na rin sa sa chismis ng mga Jewish leaders. Ipagkalat nyo, hindi totoong nabuhay si Kristo. Kinuha lang yung kanyang bangkay. Parang naisip mo rin si Hitler ay hindi nakita yung bangkay. Let me clearly state to you, sabi dito na bibigyan ko na natin, Jesus from Nazareth, the Messiah, the man you crucified, but God raised back to life again. At sana hindi tayo masawa na sabihin at paulit-ulitin, si Kristo ay pinanganak, yan ang Pasko, si Kristo ay nangaral, si Kristo ay ipinako sa krus at namatay at inilibing, subalit si Kristo ay muling nabuhay. Isa yan sa pinakapundasyon ng ating pananampalataya. At hindi tayo dapat magsawang ipahayag na si Kristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Hindi po nagsawa. Nagsasawa paulit-ulit. Dahil nga sa binasa natin paulit-ulit na unang doon sa mga previous chapters ng Acts, paulit-ulit ang mga apostol na nagsasabing si Kristo ay nabuhay na muli. Yan po yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Yan po ang pinakapundasyon ng ating banal na pag-asa. Yan po ang inaasahan ni Sister Menchi sa pagkamatay ng kanyang mahal na asawa si Dad. Na ang mga namatay na kay Kristo ay nabuhay na muli dahil naganap sa buhay ni Kristo bilang unang namatay na muling nabuhay. Sabi mo sa katabi mo, mabubuhay ka. Pag namatay ka, gusto mo ba? Yan yung itinuturo nila. Napatunayan ng mga Parisiyo sa mga Sadusiyo na totoo ang kanilang paniniwala tungkol sa pagkabuhay na muli. Dahil merong unang tao na nabuhay na muli at walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang bugtong na anak ng Diyos, ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas at Panginoon. Amen? Yan ang ating banal na pag-asa. Pangalawa, nakita niyo yung pangalawa, alin consistent na rin yung turo nila? The foundation of the church is Jesus. Sumunod sa verse 11, for Jesus the Messiah is the one referred in the scripture when they speak of a stone discarded, rejected sa ibang salita yan, by the builders ng mga tagapagtayo, which became the capstone of the ark. Yung nag-aralan ko yung capstone, sabi dito nung yung definition, a capstone is a cornerstone, pangulong bato sa pangulo. Ito yung
the center stone of an ark. Ang isip ko, ito yung cornerstone, no? Pero yung tinutukoy ng maraming mananaral, ito yung capstone. Yung gitna. Mamaya makikita. Iba-iba rin sila ng pag-unawa dyan, no? Yun yung capstone. And it holds an ark in place. Kung baga kaya nagkakaroon ng pagtayo ng arko, ay dahil dito sa capstone. Pag mawawala itong capstone, ano mangyayari dito sa arko? Babagsak yung dalawang wall niya. Kung tawagin sa ibang paningit. At yung paningit na bato na yan, ang pinakamahalaga bato. Dahil pag nawala yan, babagsak yung arko. Yan yung sinasabi. Yan si Kristo. Pero tignan natin yung ilang ibang pang mga passage. Marahil, kaya yung sinabi ni Apostol Pedro, kinot niya yun. Dahil nauna nang pinahayag ng ating Panginoon. Jesus, sabi niya rito, that Jesus asked them, didn't you even read in the scripture, the stone rejected by the builders has been made the honored cornerstone. At yun ay galing saan? Sa Psalms 118, verse 22. The stone rejected by the builders has now become the capstone of the ark. So, sa iba ang ginagamit ay cornerstone, sa iba ang ginagamit ay chief cornerstone. So, tinignan ko rin yung isang drawing. Sa iba, ito yung capstone. Ito yung keystone or chipstone. At ito yung keystone. So, ano man yung doon, yung nauna ba yan o ito? Ang sinasabi lang nila, itong mga bato ito ang mga napakahalagang mga bato sa isang arko para ito ay maitayo. Na ang pinaka-message lang noon ng iba't ibang passage na ito, na walang ibang pundasyon ang iglesia maliban kay Kristo. Ako, instrumento lang ako sa ECF. I am not the foundation of this church. Maraming mga church leaders ang nag-claim, basta pindot ko, no? Maraming mga leaders ang nag-claim na sila ang pundasyon ng iglesia. Isa lang ang pundasyon ng iglesia. Ang Panginoong Jesus. Kung i-apply natin ito dito, huwag na yun sa iba, maraming nag-claim. Kung ano-anong claim nila. Hindi denominasyon o hindi anumang grupo. Dito na lang sa church natin. Nawawalang mag-iisip sa atin dito na isa man sa atin na kapag, isipin niya, na kapag ako ang mawawala ang Eastwood Christian Fellowship. Na kapag ako ang mawawala sa Eastwood Christian Fellowship, magiging mahina ang Eastwood Christian Fellowship. Na kapag ako ang nawala sa Eastwood Christian Fellowship, madidissolve ang church ng Eastwood Christian Fellowship. Na kapag ako ang nawala sa Eastwood Christian Fellowship, mapipilay ang Eastwood Christian Fellowship. Wala nawa sa atin yung isa man dapat mag-claim nun. Saan mag-claim nun? Dahil walang pinakamahalagang persona sa iglesia maliban sa Panginoong Jesus! Yun yung sinasabi niya. Sabi rito, no? Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Built on the foundation of the apostles. Yung pinaka-pundasyon na inilagay ng mga apostol sa kanilang pangangaral, walang iba kundi si Kristo, Jesus Himself, as the chief cornerstone. May sinabi na si Peter doon sa isang sulat niya, although ito lang ginawa ko. In Him, the whole building is joined together. Kaya tayo na buo bilang isang pamilya, bilang isang lokal na church, ay walang ibang dahilan maliban kay Kristo Jesus. Siya ang pundasyon ng local church na ito. At siya ang pundasyon ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo o
yung tinatawag na Universal Church. At tayo ay itinatag bilang banal na templo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay itinayo bilang maging tahanan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sinabi ni Apostol Pablo din sa Corinto na kayo ay templo ng banal na Espiritu. Anong kahalagahan nun? Without Jesus, there will be no church because it could not stand. Jesus is the founder and the foundation of His church for His own glory. Honestly, from time to time, I am reminding myself that Eastwood Christian Fellowship is built and should grow continuously, not for my own glory, but for the glory of the only foundation of this church. Kasi maging ang mga pastor, nalilibang, nadadaya, natutokso ng kaaway, at iniisip nila na sila ang pundasyon ng iglesia kanilang kinabibilangan. Sabi nga nung narinig ko, by Him, in Him, and for Him. Ang iglesia ay tinayo ng Diyos, at siya ang pundasyon, at ito ay tinatag niya para sa kanyang sariling kaluwag at bigay. Ang nakakatuwa lang nun, kapag naging bahagi tayo ng iglesia, nakikibahagi tayo, nagkakabahagi tayo sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Amen? Kakakatawa bagay doon na ibinabahagi sa atin ng Panginoong Jesus yung kanyang kaluwalhatian. Ano yung unang consistency na sa teaching nila? The resurrection of Jesus. Yung pangalawa, the foundation of the church is Jesus. Pangatlo, the salvation of man is only through Jesus of verse 12. Yan, paborito yan. Ano? There is salvation in no one else under all heaven. There is no other name for men to call upon to save them. Sabi ni Panginoon Jesus siya mismo, I am the way, the truth, and the life. No one can get to the Father except by means of me. Ano ba? Meron ba ako, no? Walang ibang kaligtasan. Hindi reliyon. O ano pa man. Alam nyo, bakit sinabi ito ni Apostol Pedro sa kanyang mga tagapakinig? Meron kasing dalawang religious pa. Iba yung ano. Merong iniisip ang tao na dalawang paraan para siya maligtas. Iba naman yung isang grupo na ayaw maligtas. Yung taong gustong maligtas o naghahanap ng kaligtasan, meron siyang dalawang lugar na pwede daanan o puntahan. Ano yun? Yung God's way, yung isa ay man's way. Yung man's way, hindi ko alam, minsan madalas nalulungkot pa ako pag tinatanong yung isang Kristiyano, bakit ka pupunta sa langit? Pag namatay ka, sasagot nun, siguro naman pupunta ako sa langit. Nanay ko madalas sasagot yan eh. Wala naman akong inagrabyadong tao. Naging mabait naman ako. Palasimba naman ako. Yung religiosity. At yun yung sinasabi ng Apostol Pedro, na itong mga kausap niya, nag-iisip na sila ay pupunta sa langit at makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pero hindi na sinasabi ng Panginoon Jesus, sila ay maliligtas kanino? Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. Hindi sila maliligtas sa pamamagitan ng law. Maliligtas sila sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ.
At walang ibang paraan para sila maligtas. Heaven can be entered only through the narrow gate, and highway to hell is broad, and its gate is wide enough for all the multitudes. Mas marami pong ipili sa parang ito, yung man's way. Who choose its easy way, but the gateway to life is small, and the road is narrow, and only a few ever find it. Good Lord, konti lang pala makakasumpong nun eh. Eh bakit gusto mo pa ba magbahagi kami? Eh konti lang naman pala. Konti lang yung nakakasumpong, nakakita, pero gusto pa rin ng Diyos na marami ang maligtas sa pamamagitan ng ating pangangaral ng mabuting balita. Yun nga lang ang nakakalungkot. Gaano tayo marami ngayon? Gaano marami ang nagsisimpang gabi? Ha? Hanggang labas kasi na, di ba? Gaano? Bakit? Bakit ganon sila kasigasig tayo isang beses sa linggo? Sila isang buong linggo. Mula ilan? Mula kailan? 16 hanggang 24. Ilan? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ang dami. Kung kailangan, kumpletuhin pa rin. Yun ay pagpapakita ng pagsisikap ng tao sa kanilang ginagawa dahil inaakala nila na yun ang magliligtas sa akin. Nasabi ko na ito, di ba? Napakalaking kasalanan sa isang tao na kabilang sa relihiyong Katoliko ang hindi ka magsimba kapag Pasko, kapag bago taon, tsaka kapag mahal na araw, tsaka birthday mo. Mortal sin yun. Ano yung ibig sabihin ng mortal sin? Ano yung ibig sabihin ng mortal sin, Brad Pao? Wala? Kapatawanan. Kaya kailangan kang magsimba pag Pasko para ka pumunta sa langit. Pagsisikap ng tao. Ganun ba nasa isip mo ngayon? Tanay mo katabi mo, ganun ba nasa isip mo ngayon? Kaya ka nagsisimba ngayon para pumunta ka sa langit. Tayo ay narito sa lugar na ito para ano? Ipagdiwang ang pangalan ng dakilang Panginoong Jesus. Ang tanging pangalan na ibinigay para sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Amen? Pagsisikap sa mabuting gawa, hindi yun ang gusto. Ang gusto ng Diyos, ito ang gusto ng Diyos. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sinabi pa ng apostol, mas maliwanag sa Titus 3:5, na hindi kayo maliligtas sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay masusumbungan lamang kay Kristo, sapagkat taglay ni Kristo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Si Jesus lamang ang pwedeng maggawad ng kaligtasan sa isang tao. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Damihan man natin ang mga gimmick natin. No? Yung mga sinasabi na ano yan? May term sila dyan? People seekers? No? Seeker sensitive. Damihan man natin yung mga gimmick natin yan para matawag natin ang pansin. Magbigay man tayo na magbigay, Sister Nerda, ng bigas buwan-buwan. Kung hindi nila makikilala ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi nila masusumpungan ang kaligtasan. Ginagawa lang natin itong iba't ibang
ibang paraan upang magkaroon tayo ng pagkakataon magbahagi ng Ebanghelyo. Subalit dapat nating tandaan na ang kaligtasan ay walang iba maliban sa Panginoong Hesus lamang. At hindi tayo dapat magbago ng mensahe na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pagtawag na may pananalig sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi naman sinabi, hindi naman bawal, binigyan tayo ng Diyos ng karunungan upang isipin, gawin ang iba't ibang kaparaanan. Pero ang mensahe ng kaligtasan kailanman ay hindi nagbabago. At ito ay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. And we should be consistent sa ating mga itinuturo. Huwag nating para bang pagaanin, parang pababawin, kung ano-anong paraan. Just simply preach that salvation is through Christ alone. Amen? Anong application natin dyan? Many people react negatively to the fact that there is no other name than that of Jesus. Sasabihin na, hindi. Kailangan na maging member ng religion namin. Sasabihin ng isa, hindi. Kailangan mong gawin ito, gawin ito, gawin ito, gawin ito. At kung ano-ano pang idea ang sasabihin nila, kaisipan ang sasabihin nila para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Yet, this is not something the church decided. Hindi tayo ang nagsabi noon. Hindi tayo ang nagmungkahi noon. It is a specific teaching of Jesus himself. I am the way, the truth, and the life. To be honest with you, meron ako dito sa ating inobserbahan sa kalagitnaan na baka hanggang ngayon may maling kaisipan tungkol sa kaligtasan. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Hindi dahil gusto ko yung katulad, kundi gusto kong tiyakin na naunawaan na tinanggap niyo ang katotohanan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Dahil nalulungkot ako at malulungkot ako na matagal ko kayong nakakasama, matagal tayo magkakasama, and yet, sa sarili nyo at sa harapan ng Diyos, wala pa pala kayong totoong kaligtasan. Hindi lang dito ito basta lang kaisipan na masagot mo ng tama yung tatanong ko. Ikaw, Sister Riser, kapag namatay ka, pupunta ka ba sa langit? At sasagot ka, opo, bakit? Sasatanong mo uli. At sasagot ka, kasi po tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas na kinaiinisan ng mga reform. Nasagot. Nawa matiyak natin na naganap sa atin ang isang katotohanan na totoo na nalig tayo. Tinanggap natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos na kaloob naman ng Diyos sa atin ang pananalig na dahil kung hindi nagpahayag ang Panginoong Hesus, hindi bumaba sa lupa at nagkatawang tao at nangaral at nagturo at ipinahintulot na isulat ang Biblia para maging batayan natin ang ating pananampalataya. Hindi tayo magkakaroon ng pananalig. At kung hindi isinugo ng Panginoong Hesus, ng Diyos Ama, ang banal na Espiritu upang tulungan tayo, buksan ang ating puso at isipan na maunawaan ang mga katotohanan napakahirap unawain, na hindi kaya unawain sa pangsariling kaisipan at kakayahan ng tao. Wala tayong pananalig. Ganun pa man, ang pananalig na kaloob ng Diyos sa atin ang tanging paraan
upang tanggapin natin ang napakagandang regalo ng Diyos sa atin, ang regalo ng buhay na walang hanggan. Gusto kong tiyakin ninyo, Christians are to be open-minded on many issues, but not on how we are saved from sin. Isa lang ang paraan para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan at yun ay sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus. No other religious teacher could die for the sins of the whole human race. No other religious teachers came to earth as God's only Son. And that's to say, a lot of people are not believing that Jesus is the Son of God and He Himself is God. At baka minsan, nasishape pa yung pananampalataya natin at sinasabi natin na ating sarili, ang dami nila. Baka sila ang tama. Ang daming naniniwala sa kanila. Baka sila ang tama. Babalik ako, ano sabi doon ng Panginoon Jesus? Malawak ang daan papunta sa kapahamakan. Numbers is not the basis of what is true. The Bible, with the help of the Holy Spirit, is the basis of what are true. Amen? Basta-basta tayo ng Panginoon para hindi naantig yung ating pananampalataya. Kapag nakikita natin na yung mga grupo na nagtuturo ng taliwa sa itinuturo ng Panginoon Jesus, lalo na sa pagiging Diyos ni Kristo, kahit lumalaro ay hindi tayo napabahala. Ang dami-dami nila. Kapag nagsimba sila, makatayo lang sa harapan at mabaliktad yung tarjeta, okay na. Punta ka sila sa langit. No other religious teacher rose from the dead. Walang nabuhay na muli na nagsimula ng iba't ibang grupo. Our focus should be on Jesus whom God offered as a way to have an eternal relationship with Himself. Siya lang ang tanging paraan para maging bahagi tayo ng totoong Iglesia ni Kristo. Ulit ito, ng totoong Iglesia ni Kristo. Ang katawan ni Kristo, ang pamilya ng Diyos. Kahit magpalublog ka ng magpalublog sa tubig, kung hindi totoo ang iyong pananalig kay Kristo, walang kaligtasan para sa iyo. Amen? Saan pa sila naging consistent? Consistency of their testimony. Ano? When the council saw the boldness of Peter and John and could see that they were obviously uneducated, non-professionals, they were amazed and realized what being with Jesus had done for them. And the council could hardly discredit the healing when the man they had healed was standing right beside them. Namanga sila. Sabi nila, hindi naman itong uneducated, hindi ibig sabihin ito walang pinag-aralan. Hindi. Ang ibig sabihin nito, hindi sila nakapag-aral sa paaralan kung saan tayo nag-aral para maging mga religious leaders. Munti ko na makalimutan, hindi pinaalala sa akin ng ganito. I would like to recognize 3 of our brethren, sisters and brothers are graduated from the Bible School. Brother Sam, Pastor, ako yung pamilya ko sa sabi dapat may ko kaya na. Si Brother Sam, si Dayan, at saka si Sister Ne. Theologically speaking, they are equal to me. Parehas na kami ng tusong na tapos. Of course, mas mataas sa amin si Pastor Enrico, master yan, master. Theologically speaking, magmamaster pa sila din. Sa pagtapos sila master. Nadala nyo ba yung certificates?
Tinignan ko eh. At matindi yung certificates nila. Kasi accredited sa buong mundo. Sa akin, yung accreditation ko, pang Pilipinas lang. Sa kanila, yung accreditation nila, pang international. Nakakakuha yung sipa. So, I expect much from you. Di ba? Kasi ang expectation mo, kapag nakapag-aral, mas maraming magiging alam. At mas magiging banal sa pamumuhay. Yun naman dapat yung pinaka-result. Marami, dadami ang alam, at magkakaroon ng mas banal na pamumuhay. Dapat consistent, di ba? Yung learning, consistent sa life. Yun yung nakita ng mga leaders. Wala ito hindi na ako mag-aaral. Pero ang gagaling pag nagsalita, they speak with authority. Hindi na, no? Yung pa-problema nila, may ebidensya pa. Yung nakatabi nilang lalaking pinagaling. Kaya hindi nila yan mapasolba yan. Na-advance ako mamaya ko yan. Ito yung gusto kong makita rin ninyo. They were amazed and realized what being with just had done for them. Tingnan nyo yung nangyari sa Panginoong Isus. Kagaya ng Panginoong Isus, yung mga alagad, wala ring formal theological education. Hindi nakapag-Bible school. Meron silang Bible school. Pero nung marinig, he know so much. Ang daming niya alam. Eh, paano ba nung hindi na dami ang alam niya? Sino ba yung nagturo sa kanya? Sino mo nagturo kay Jesus? Ba't ang dami niyang alam? Saan ba galing yung tinuturo ng Panginoong Jesus? Ha? Sa kanyang Ama. At bago siya magkatawang tao, nasaan si Jesus? Katabi ng kanyang Ama. Kaya nga nung mamatay siya at nabuhay na uli, bumalik lang siya sa dati niyang kinalalagyan. Katabi ng kanyang Ama. Ayaw kayo maniniwala doon sa king na tao lang. Ang daming talata sa Biblia. Bago magkatawang tao si Jesus, katabi siya ng Ama. At nung siya ay umakyat muli sa langit, bumalik lang siya sa tanging na kalalagyan. Natatanging na kalalagyan. So, ang galing niya. Bakit? Yung kanyang kaalaman at sinasabi ay galing mismo sa kanyang Ama. Never been to our school, sabi niya. And the people were amazed at his teaching, for he taught with real authority quite unlike the teachers of the religious law, sabi nila tungkol sa Panginoon Jesus. At yun din ang nakikita nila. Nung mga naglilitis dito, yung mga Saduseo, yung high priest, doon sa mga alagad ng Panginoon Jesus. Consistent. Sabi na, iba pala talaga kapag ang isang tao nakasama ni Jesus. Nag-get nyo yung point? Consistent sila. Naipakita nila kung ano ang nagagawa ng Panginoong Hesus sa isang taong nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Pinatatalino niya. Brother Will, talagang hirap lang yan magsukat sa pero pagdating sa karunungan, talo pa ako niyan. Paano yung post niyan sa Reels? Ang salita ng Diyos, punong-puno na karunungan. Yun ba dati, Brad? Alam mo yun? Hindi, di ba? Paano mo nalaman yun? Dahil nagkaroon ka ng kaugnayan kay Kristo. Sasabihin ni Brother Brad, huwag kang malungkot kung hindi maganda ang kalagayan ng mga. Hindi ka pababayaan ng Lord. Ilan na ba followers mo, Brad? Nilalay ko pa kayo. Ang gaganda yung sinasabi mo. Kita nyo, paano pinatatalino ng Diyos ng Panginoong Hesus ang isang taong nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Hindi lang sa alam niya, kundi sa kung paano niya ipinamumuhay ang kanyang kaalaman.
Those who have been with Jesus should behave in every aspect of their lives in such a way that those who are with them may take knowledge of them that they have been with Jesus. May nagsabi na ba sa'yo, alam mo, nakakatuwa ka, wala nang naging Christian ka. Ang laki ng pinagbago. Ano naman nagsabi sa inyo? O sasabihin sa inyo, Kristiyano ka pa naman. Kristiyano ka pa naman. Dapat makita ng mga taong nakakasalamuhan natin na nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo. Amen? Yun yung sinasabi, consistency and their testimony. Nung makita nila yung mga alagad na mga sila sa kung anong pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, nung sila ay magkaroon ng kaugnayan kay Kristo. Di ba may kasabihan kata? Higit ka lang sa akin, sigurado. Tatalino ka. Pag nanaan si Kristo sa puso mo, imposibleng hindi mababago ang buhay mo. Amen? Kung walang magbabago sa buhay mo, tanungin mo ang iyong sarili, nananahan ba si Kristo sa puso mo? Dahil ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nilalang. Ulitin ko, ang isang nakipag-isa kay Kristo ay hindi perpektong nilalang, isang bagong nilalang. At ang pagbabago ay patuloy na prosesong ginagawa ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa taong nakipag-isa kay Kristo. Madalas nilang sabihin, ang isang buhay ng isang Kristiyano ay work in progress. At kung gusto mong pumunta sa perfection, mamatay ka. Dahil matapos ang kamatayan ng isang mananampalataya, tatanggapin niya ang ganap na kaluwalhatian sa piling ng Panginoong Jesus. Yan yung glorification. Sana yung mga tumatanda, excited na sa inyong glorification. Although humanly speaking, ayaw natin pang mamatay, pero sana habang tumatanda tayo, excited na tayo na matanggap natin yung perfecto kalagayan sa piling ng Panginoong Jesus. Kung saan wala ng sakit, wala ng pagkakamali, wala ng pagkakasal, wala ng pananakit, wala ng pag-aaway, lahat wala ng pangit na bagay. Lahat ay mabuti at maganda sa piling ng Panginoon. Amen. Pero habang narito tayo, makita nawa yung ginagong buhay na siya ihimok sa mga tao tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Kasi Jesus ay may kapangyarihan hindi lamang magligtas ng kaluluwa ng tao, kundi may kapangyarihan magbago ng buhay ng isang tao. One of your greatest testimonies is the difference others see in your life and attitudes since you have believed in Jesus. Dati talaga. Ngayon talaga yung human nature nandoon pa eh. No? Pero dati talaga, pagka ginawan mo ako ng masama sa basketball, gagawa din kita ng masama. Ngayon nakakapag-isip-isip na ako. At nakakapang bagay yun. Nakakapag-isip-isip ka na dahil may banal na Espiritu ng nananahan sa iyong buhay. Na siya sumusupil sa iyong makasalanang kalikasan dahil ang nais niya ay kabanalan ng Diyos ang makita sa buhay mo. Amen? Nakikita ba? Tanongin mo katabi mo, nakikita ba? Last point tayo. Ano yung first point? The Apostles' commitment. The Apostles' consistency sa teaching nila, sa testimony nila. Pangatlo, the Apostles' courage in preaching the gospel. Di ko na, mas maganda pa pala dito kasi di ko na mabasa ito eh. But since they could see the man who had been healed standing there with them,
There was nothing they could say. Wala silang masabi. Yung umuusig, yung nagliliti sa mga alagad, kay Apostol Pedro at kay Apostol, wala silang masabi. May ebidensya. Isang kamanghamanghang ebidensya. Isang lumpo mula mula pagkabata sa loob ng 4 na taon, pinagaling. At ito ay isang dakilang himala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga alagad ng Pedro at Juan. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then confer to them. Nagkaroon sila ng executive session. Ano bang gagawin natin dito? Paalisin muna natin pag-usapan. Anong pwede nating ikaso rito? Para sila ay maparusahan, kagaya ng ginawa nila sa Panginoon Jesus. Laki ng problema nila. Anong gagawin natin? What are we going to do with this man? They asked, everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, a notable miracle. Alam ng buong Israel, lahat ng tao sa buong Jerusalem, yung kanilang kahangahangang ginawa, alam ng mga tao na yung kanilang ginawa ay hindi kayang gawin ng isang pangkaraniwang tao malibang sumasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kanilang kasulatan, nabasa nila ang mga propeta ay gumawa ng dakilang himala. At alam nila na ang mga propetang ito ay nakagawa ng mga dakilang himala sa kapangyarihan, dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay pinagalob sa kanila. At ang kaganapan yan ay nakita nila ngayon kay Apostol Pedro at Juan na nagpagaling ng isang lumpo. Wala silang maisip. Hindi nila pwede itong itanggi. Hindi yun fake news. Totoong-totoo yun. They could not decide how to punish them because all the people were praising God. Or what happened? Pag pinarusahan nila, delikado magagalit sa atin ang mga tao. Hindi tayo pwedeng kumuha pa ng testigo para pabulaanan kasi yung lalaking pinagaling, mahalaga yan, ano? Sa kanila, para ikaw ay maging credible witness. Dapat ang edad mo ay 40 years old and above. At itong lalaking ito, pwede na siyang magpatotoo. Ang totoo nandoon ng lalaki at nakahandang magpatotoo tungkol sa ibalang ginawa ng Diyos sa buhay niya sa pamamagitan ng mga apostol. Totoo ang ipinangangaral na kung ang pangalan ng Panginoong Hesus ay mayroong kapangyarihang magpagaling ng sakit, tanging ang kapangyarihan niya rin ang tanging ang kapangyarihan niya rin ang mayroong, tanging ang pangalan niya rin ang may kapangyarihan magligtas ng naliligaw na kaluluwa. At hindi nila mapasabalian ang pinangangaral ng mga apostol dahil sa ebidensya nakikita. Another reason, wala silang suporta kagaya ng mga Parisiyo. Yung mga Parisiyo nung una na nagtagumpay sa pagpapapako sa kay Cristo Cruz, meron silang suporta ng tao. This time, wala silang suporta ng tao dahil ang tao ay lubos na namamangha at nagpupuri sa ginawa ng mga apostol. At ang malaking tanong, paano sila mapaparusahan? Malaki ang kanilang problema. Meron silang naisip. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak. Para bang yung naginawang pagpapagaling ay para bang isang nakahawang sakit, kagaya ng COVID na dapat pigilan, na dapat hindi lumaganap, na dapat hindi maipahayag, kalakip ng mensahe ng mga apostol na si Kristo ang tanging tagapagligtas. Sabi nila, kailangan silang pigilan. Huwag na silang mangangaral sa pangalan ni Jesus. Dahil tinawag sila at inutusan, huwag na kayong mangaral, magsalita sa pangalan ni Jesus. At sa bandang huli nga, after further threats, tinakot pa sila. Parurusahan namin kayong mabuti. Sa iba, throw you
throw you in the books, parang gano'n, may parang idiomatic expression doon. Nang ibig sabihin ay, parang excommunicate kayo, parurusahan kayo, kapag hindi kayo tumigil sa pangangaral tungkol sa Panginoong Jesus. Kapag ikaw yung Christian, kalala ko, nakikinig ako. Sino nakinig ng radyo, servisyo ko OFW, nung BFS? Si Matt Brad, yung in-interview doon, si Matt. Sabi nung isang, ano ba yung German, tinanggal siya sa kumpanya. Bakit? Kasi nangangaral siya ng mabuti balita. Hindi ko yung bansa. Trabaho o ano? Barko o trabaho sa barko o ano? Tungkol kay Kristo. Pangangaral ng tungkol kay Kristo. Ano kaya ang brother? Ha? Parehas na. Di ba, bibili ka lang dalawa i-threat sa kanila excommunicate, di ba? Ilagay mo yung sitwasyon mo. Sumakay ng barko o mangaral kay Kristo? Pag gusto mong mangaral kay Kristo, hindi ka sasakay. Kung gusto mong sumakay, huwag kang mangaral. Ang naman yung threat sa kanila. Hindi ko alam kung ano pa pinagsasabi. Mula pag hindi kayo tumigil, hindi na namin kayo mapapasukin sa templo. Tingnan natin ang sagot nila. Bago pala yung sagot nila. Sabi dito, no greater service is done for the devil's kingdom than silencing the faithful ministers and putting under a bow of those who are the lights of the world. Diba, sabi ng Panginoon Jesus, kaya sa Sermon on the Mount, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Subalit anong kabuluhan ng ilaw kung ilalagay ito sa ilalim na tatakpan ito? Takalan. At kung gusto mong maglingkod sa dyablo, pigilan mo ang pangangaral ng ibang Ebanghelyo. Yung mga lingkod ng dyablo, pag pinag-aralan nyo yung church history, yung mga antichrist, ang lagi nilang ginagawa ay ang pangangapigilan, ang pangangaral ng ibang Ebanghelyo. Di ko alam kung minsan may nakakalusot sa church na mga naglilingkod sa dyablo. Pastor, huwag muna tayong mag-mission. Ito munang gawin natin, yung building. Dapat kasabay ng pag-unlad ng piskal na istruktura ng ating iglesia ay ang patuloy na paghayop para sa pangangaral ng ibang Ebanghelyo. Amen? Yung iba, focus lang. Huwag muna natin budgetan yung mission. Yung budget lang muna yung building. Hindi mo na mamalayan. Ano daw, nag-ano ka na? Maglilingkod ka na sa kaharian ng dyablo. Dahil ang isang tunay na lingkod ng Diyos, ang pinakamalaga sa Kanya ay ang ipangaral, ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Hindi ko lang alam kung may pumipigil dito. Sana wala. Sana hindi matakpan yung ating mga liwanag sa magdidilig ng mundo. We have here the power of darkness rising up against the interest of the kingdom of God to try to stop them no matter how determined. No matter how determined Christ's servants are, Satan's agent will be stifled. Magagalit sila kapag may mga determinadong mangaral. And so, no matter how spiteful Satan's agents are, let Christ's servants remain determined. Ano ba tamang pronunciation? Determined o determined? Determined. Maging determinado pa rin tayo sa pangangaral ng iba. At yun yung ginawa. But Peter and John replied, which is right in God's eyes, to listen to you or to Him? Ano ba sa palagay nyo ang matuwid sa paningin ng Diyos? Ang makinig sa inyo o ang makinig
Yan, we cannot help speaking about we have seen and sa ibang translation, hindi kami pwedeng tumigil sa pagsasalita tungkol sa kahangahangang mga bagay na aming nakita at narinig mula sa Panginoong Jesus. Ayan. Pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, maging leon tayo. Kayong mga babae, leon lang to, at saka tigre sa asawa nila. At yung mga lalaki din, baka ganun din, leon at tigre lang sa mga asawa nila. Pero sa pangangaral, walang katapang-tapang. Hindi makapagsalita. No, magkaroon tayo ng unstoppable courage. Not only our witnessing, will our witnessing sent us to prison. Di naman, sa pangalan. As it did Peter John. Still, we run risk in trying to win others to Christ. What do you risk? In witnessing vulnerability. Sabihin ito, tinignan mo. Natatakot ka ba na baka tirahin kanila sa iyong kahinaan niya? Yung kahinaan. Bawa, yung boss mo pumipigil sa iyo at sasabihin ng boss mo, tatanggalin kita. Pagpatuloy ka siya. Nakakatawa naman si Micah kasi ang boss ni Micah ay Iglesia ni Cristo. Pero hindi naman sinasabi, Mike, pag hindi ka ng Iglesia ni Cristo, tatanggalin kita. Rejection. Alisin ka, itaboy. Hindi ka isama sa grupo. Persecution, usigit ka. Whatever there is, realize, listen, realize that nothing done for God is ever wasted. Walang sayang pagpara sa Panginoon. Amen? Yung inyong happy birthday, Jesus, ay hindi sayang kung malugod yung ibibigay para sa Panginoon. Amen? Yung kaloob nyong offering, hindi yan sayang. We are sometimes afraid to share our faith in God because people might feel uncomfortable. Ano ba naman yan? Napaka-enjoy mo naman. Nagpa-party tayo, tutos magkukwento ka tungkol kay Kristo. Inuman na lang tayo. And disapprove. Ayaw nila tanggan, hindi sila komportable at ayaw nila tinatanggan. If your courage to witness for God has weakened, kung nagmihina, magabit, pray that your boldness may increase. Manalangin tayo. If anyone publicly acknowledge me as his friend, I will openly acknowledge him as my friend before my Father in heaven. May this passage be a warning to each one of us. Take courage in preaching the word. Baka lalakas natin magbarites, magkwento ng may buhay ng may buhay. Pero kapag magkwento na ng salita ng Diyos, tameme tayo. Na? Mas madali magmarites no? Ng mga chismis. Kasi, yung alam mo yung makikinig, matuwa, ano yun? Ano yun? Pero pag alam mo kung mahal kami, Diyos. In conclusion, with the help of the Holy Spirit, may the Lord Jesus Christ find us committed, consistent and courageous in preaching His gospel, His good news to all mankind. Last Sunday, nilaunch natin ang Happy Birthday, Jesus. Your monetary gift is very much appreciated, I believe, by the Lord Jesus Christ. But your commitment, your consistency, and your courage to preach the gospel is more needed and appreciated by God. Amen? Huwag ka lang magbigay ng pera para sa kaarawan ng Panginoon Jesus, para sa gawain ng Panginoon Jesus. Higit na mahalaga sa lahat ngayong Kapaskuhan, ibahagi mo ang Panginoong Jesus. Ang Pasko. Ang Pasko. Sa
masasayang ang pagkakataon. Kung wala tayong makitang pagkakataon, manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan tayo ng oportunidad. Kung pinanghihinaan tayo ng loob, manalangin tayo sa Diyos. Bigyan tayo ng lakas ng loob at tapang, kagaya ng ibinigay niya sa Apostol Pedro at Juan. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-share ka naman. Sayang lang pinagdadagdagan mo ito kung hindi ka mag-share. Sayang lang ang yung narinig kung hindi ka mag-share. Para ka lang pinasukan ng bagay dito at lumabas din sa kabila. Masasabi ko sa iyo ng tahasan, walang totoong pagdiriwang ng Kapaskuhan, ng Pasko, kapag hindi mo naibahagi ang Ebanghelyo, ang tunay na Pasko. Amen? Tayo po tayo lahat. And as we sing this hymn, let us continue to commit ourselves to the Lord in preaching, in telling the people